Legit kinampronta ang hari ng planetang Adala. Hello guys, at ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 ng Dragon Ball Kakome. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 ng Dragon Ball Kakome. Pero bago ko ito simulan ay mag-recap muna tayo, at sa last chapter nga ay atin nakita ang paghahanda ng Z Warriors para sa paparating na Universal War. Sila nga ay pupunta sa iba't ibang universe para maghanap ng lugar kung saan ay pwede nga silang mag-training ng maayos. At sa last chapter nga din ay atin nakita ang pagpapasa ni Belmont ng kanyang posisyon bilang God of Destruction dito kay Papo. Ito nga ay matagumpay nilang nagawa, ngunit sa kasamaang palad ay nawala na nga si Belmont. At dito na nga papasok ang chapter 4. At sa unang panel nga ay ating makikita itong trio na si Kaba, Caulifla at Kale, kung saan ay sinabi nga dito ni Caulifla kay Kaba na yan ba ang idol mo. Sinaktan niya lahat ng mga kasapi natin. Si Kaba naman ay walang idea sa sinasabi ni Caulifla, ngunit sa pagtingin nga ni Kaba ay nakita nga nito si Vegeta. Sa moment na ito ay nagsalita na si Vegeta at sinabi nito na maging mabait ka at itigil mo na ang pagiging isip bata. Dalhin mo na sa akin ang king nyo, wala akong panahon para magsayang ng oras dito. Dahil nga sa mga sinabi ni Vegeta ay galit na galit nga dito si Caulifla at sinabi nito na after mong sakta ng mga kasamahan namin ngayon naman ay mag-uutos ka. Sa moment naman na ito ay inaawat nga ni Kaba itong si Caulifla. Si Vegeta naman ay nagsalita dito at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari sa babae na yan. Habang abala nga dito ang dalawa ay tinanong na ni Vegeta itong si Kale at sinabi nito na kung pwede nga daw siyang dalhin ni Kale sa king nila. Si Kale naman ay nagulat nga sa sinabi ni Vegeta. Ngunit dahil nga sa kulit nitong si Caulifla ay umatake nga ito kay Vegeta ng isang suntok, ngunit mabilis ng counter ni Vegeta ang ginawang pag-atake nitong si Caulifla sa pamamagitan ng isang malakas na pagsipa. Dahil dito ay nawalan nga ng malay itong si Caulifla na talagang tinagulat dito nila Kale. After nga ng ginawang atake ni Vegeta ay sinabi nga nito na, ano pa nga daw ang inaantay ng mga ito, gusto niyo ba na ulitin ko ulit ang ginawa ko? Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Pillar kung saan ay atin makikita dito si Heat. Ito naman si Frost ay nakatago sa isang puno pero napansin na nga ito ni Heat. Talita naman itong si Frost at sinabi nito na hindi nga daw siya makahinga ng maayos at sobrang init nga daw sa lugar na ito. Pero sa moment na ito ay naghanda nga si Heat para umatake. Hatita nga ito ni Frost at kinabahan nga ito at sinabi nga nito na parang gagamit siya ng assassination technique. Ngunit wala pang isang segundo ay nasa harapan na nga si Heat ni Frost at balak na niya itong tapusin. Talita nga dito si Heat at sinabi nito na sino nga daw ang nag-hire sa kanya para gawin ang mga bagay na ito. Sagot naman dito si Frost at sinabi nito na pumalma ka na muna, wala naman akong katulong dito, ginagawa ko lang ito para sa aking sarili, sa totoo lang gusto ko lang naman ay mag-revenge. Sa kabilang banda naman ay nakarating na nga sila Vegeta sa lokasyon ng bahay ng hari at nakita nga nito ang kakaibang creature at struktura ng lugar. Dito nga ay nakita ni Kaba ang kasamahan niyang si Sprouts at sinabi nito na kung pwede nga daw silang dalhin dito sa kanilang hari na agad namang sinanayunan dito ni Sprouts. Sila Vegeta nga ay papunta na sa hari ng Sadala. Habang nasa biyahe na sila Vegeta ay nagising nga dito si Caulifla at sobrang galit na naman nga ito at sinabi nito na balak daw ba siyang i-kidnap nitong si Vegeta. At dito nga ay nagkagulo na naman sila Vegeta. Sa kabilang panel nga ay ating makikita itong si King Sadala na sinabihan ng kanyang alagad na may isang mortal nga daw na gusto siyang makita. Sagot nga dito ng King na sigilan, salita na ulit ang alagad niya at sinabi nito na nasa hallway na nga daw ang mga ito. Dito ay ipinakita na ang hari ng Sadala. Sa moment na nga na ito ay talagang kita sa mga mata nila Vegeta at King Sadala ang tensyon. Dahan-dahan ngang lumapit dito si King Sadala kay Vegeta at maayos nga itong nagpakilala sa ating bida. Sa moment na ito ay nagsalita nga ang King at sinabi nito na nabalitaan ko na nagtra-travel ka sa iba't ibang universe. Ano ang story mo? Bakit ka nagpunta dito? Sagot nga dito ni Vegeta na wala nga daw siyang oras para magkwento pa about sa akin. Dahil nga sa sinabi ni Vegeta ay kinagulat nga ito nila Kaba. Sa point na ito ay nagsalita nga ang King at sinabi nito na ang pagsasabi ng kwento ng bawat isa ay kahit kailan ay hindi nakakasayang ng oras. Dito nga ay salita ulit si Vegeta at sinabi nito na sabihin mo muna ang sayo at ang tungkol sa lugar na ito ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng palas. Dito nga ay nagpaliwanag na si King Sadala, ayon nga dito kay King Sadala na ang dahilan nga nito ay hindi nga daw alam ng mga tao niya ang kapayapaan. Sa totoo lang hindi ko talaga alam kung anong klaseng Saiyan ang meron sa universe nyo, pero ang sigurado lang ay may isang rules tayo, ito nga yun submission at violence. Isa rin akong dating mandirigma na talagang uhaw sa pakikipaglaban at sa kapangyarihan.
Isa lang naman ang essence natin mga Saiyan, ito nga yung makipaglaban at nawawala tayo sa ating sarili once na tayo ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban. Ang mga ninuno natin ay inahalin tulad sa mga unggoy na may buntot. Pero ang katotohanan nito ay hindi naman talaga nawala ang kapangyarihan namin mga Saiyan kahit na lumipas pa ang mahabang panahon. Dito nga guys ay ang gusto lang ni King Sadala ay ang magkaroon ng kapayapaan ang kanilang lahi kaya nga hinati niya ang mga ito. Pero dati nga daw ay isa lang din siyang alagad ng isang hari at dahil nasa potential niya ay naging kanang kamay na siya. Ngunit sa kasamaang palad ay after ng ilang taon ay nakita niya mismo kung paano pinatay ang kanyang kapatid sa digmaan. Ito nga ang naging dahilan kung bakit mas lalo pang tumatag ang loyalty niya sa kanilang hari. Pinasa ako sa pakikipaglaban at kita nga ito sa petlat ko sa mukha. Ang tinatawag nilang si Durkin the Bloody ang isang mortal na sobrang may ayaw sa aming hari. Ilang beses na siyang naparusahan ng aming hari pero hindi na siya pinapatay, ngunit dahil sa pagbuhay dito ng hari ay pinatay nga ni Durkin the Bloody ang kanilang hari. Dahil nga sa sobrang galit dito ni Sadala dahil sa pagpatay nito sa kanilang hari ay nihunt nga niya itong si Durkin the Bloody. At matagumpay nga niyang napatay dito si Durkin the Bloody sa pamamagitan ng isang attacker na talagang bumutis sa tiyan nito at dahil sa butas na kanyang nakita mula sa tiyan nito ay dito nga niya ginaya ang itsura ng Sadala Palace. At ni kalaunan ay siya na ang hinirang sa posisyon na maging king ng Sadala. Pero kahit nga daw ganun ay hindi pa nga rin daw niya nalilimutan ang kanyang kapatid, kahit nga daw siya ay nagkaroon na ng mataas na posisyon ay lagi nga daw siyang nangangako sa namatay na king na tatapusin na niya ang lahat ng wars. Lagi kong sinusot ang armor na ito sa tuwing napunta ako sa puntod ng dating king para maalala ko sila at maging stick ako sa pangako ko. Ang isang Saiyan na hindi naninindigan sa kanyang paniniwala ay isang magnanakaw. Dagdag pa dito ni King Sadala na dahil sa mga nasabi ko ay alam ko na ang dahilan kung bakit ka pumunta dito. Tulita naman dito si Vegeta at sinabi nito na naiintindihan ko na takot ka sa kamatayan. Dahil nga sa sinabi nitong si Vegeta ay kinagulat nga ito ng lahat ng mortal na nasa paligid, kahit nga itong si King Sadala ay nagsalita at sinabi nito na ang kapal ng mukha mo. Si Vegeta nga ay ngumiti lang dito at dahan-dahan nga itong lumuhod at sinabi nito naman ng mga Saiyan, nakikiusap ako sa iyo, kahit anong gawin natin ay madami ang mamamatay. Nasa atin kung gagawa ba tayo ng action. At dagdag pa dito ni Vegeta na ang hari na hindi tumutupad sa pangako ay isang magnanakaw. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito Candy Heat at Frost, kasalukuyan nga silang nasa planetang Never. Si Frost nga dito ay kinukulit si Heat na kung pwede nga daw siyang turuan ni Heat ng assassination technique nito. Pero si Heat nga ay walang balak na turuan ito. Dito nga ay nagsalita nga itong si Frost at sinabi nito na nakikita ko, isa itong kahihiyan, akala ko magkaibigan tayo. Kailangan mo din ng kasama, hindi yun lagi kang mag-isa nakaka-depressed yan. Dagdag pa dito ni Frost na ikaw at ako ay alam mo na hindi tayo magkaiba, kaya alam ko ang nararamdaman mo. Sinasabi ko ang lahat ng ito dahil alam ko na tayong dalawa ay magkatulad. Alam ko na hindi mo gusto ang mga ginagawa mo or pati na rin ang buhay mo. Sa sinabi nga ni Frost ay napaisip nga itong si Heat pero wala na siyang pakialam dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito Kanda Bulma, sila nga ay kasalukuyan pa rin nasa biyahe. Tinanong nga dito ni Bulma si Jaco kung ilang araw pa daw bago sila makarating sa pupuntahan nila. Sagot ni Jaco na 2 araw pa. Dito nga ay sinabi ni Bulma na ikaw talaga nagpapatawa ka, sagot dito ni Jaco na seryoso ako. Dahil nga dito ay sobrang nagalit nga si Bulma at sinabi nito na wala tayong supplies ng pagkain. Sa moment na ito ay sinisisi nga ni Bulma si Jaco sa sitwasyon nila. Sa next panel naman ay balikan scene dito sa planetang Sadala kung saan ay napapayag nga ni Vegeta itong si King Sadala para natulungan siya. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na kahit nga daw anong mangyari ay magaganap pa din ang digmaan. Sagot nga dito ni King Sadala na alam natin yan, hindi lang ito civil war sa pagitan ng mga Saiyan. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga siya mangangako na walang mamamatay sa magaganap na war, pero maipapangako ko sa iyo na gagawin ng lahat ng aking mga kasama ang kanilang buong makakaya. Hindi ako umaasa sa himala at madami dito may malaki ang potential. Sabay tingin nga si Vegeta dito kay Caulifla. Pero sa moment na ito ay sobrang lakas na Ching ang pinalabas ni King Sadala na talagang nagpayanig sa buong palas. At dito nga ay inutusan na ni King Sadala itong alagad niya para sabihan ng lahat ng kanyang special forces ang about dito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi ka magsisisi. Sagot nga dito ng King na hindi ako nabuhay para lang magsisi.